Alright, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kabosing. 2024 na. Ngayon lang po ako nakapag video kasi nung December, nung ng Pasko ay talagang wala pa rin po akong boses, mga kabosing. Kaya ngayon try po natin uli at may kaunti na namang nalabas sa boses ko. So natapos na ang 2023 at welcome to 2024. Sana po ay maging maswerte naman ang ating 2024 at salamat din sa Panginoon last 2023 sa mga blessing na binigay sa akin at yung mga survive kong mga kasakit ako awa ng Diyos gumaling naman at nakakapagtrabaho pa rin, mga kabosing. At para sa inyo, sa muli ay binabati ko po kayo ng maligayang masaganang bagong taon 2024 at belated Merry Christmas. At hindi na ako nakapag vlog nung Christmas, so happy New Year sa inyong lahat at sana ngayong taong 2024 ay maging blessing sa inyo. Magkaroon po kayo ng malusog na pangatawan at walang karamdaman, and then may mga blessing na dumating at ang mahalaga ay tayo ay may malalusog ng pangatawan. So ngayong araw na to, mga kabosing, ay ano ba ngayon? January 2, 2024, mga kabosing. Once again, Happy New Year. At ngayon ay samahan nyo ako at tayo ay siyempre panibagong taon, panibagong pagsapalaran uli at umpisa na uli ng hanap buhay, mga kabosing. At ngayon po ay meron po akong titingnan na sasakyan, adventure po. Sana po ay okay siya at makuha natin. Bali siya po yung kauna-unahang unit na titingnan ko na sana ay magustuhan ko at okay naman siya, and then okay ang papel sana niya, kasi kung okay man siya at hindi rin okay ang papel, wala rin, hindi ko rin kukuhain, mga kabosing yan. At talagang hirap pa rin, mga kabosing. So try natin mag video ngayong araw na to at samahan nyo ako, mga kabosing. Tara, mga kabosing. Kung mapansin nyo dati yung mga video ko, mayroon po dyan mga sasakyan. So na-ibenta ko na po lahat. Bali yun na lang, isang yan ang natitira. Ayan. Siya po yung na parang mahal na mahal ako at hindi niya ako iniiwan. Yung iba po na-dispatch na natin, mga kabosing. Ayan, wala na siya. Bali panibagong na lang po uli. Pamimili po uli tayo. Ako po naman na hindi naman talaga kumikita ng malaki dyan. Bali parang talagang kinagawian ko na o naging aliwang ko. Pero sa totoo lang, maliit lang po ang kita sa ganito. And ako po ay may 2 tao, so mawawalan po sila ng trabaho pag ako'y tumigil. Kaya kailangan ko ituloy yung pagre-restore ng mga sasakyan. Hindi ngayon nga po, mga kabosin, hindi ko alam kung yung phase out ng mga sasakyan ay ng jeep ay matutuloy, kasi ngayon lang umpisa, ngayon January yung consolidation. Hindi ko maintindihan yung iba. Ang dami pong pinatutupad ng ng LTFRB na sa tingin po naman namin mga operator at jeepney operator ay hindi naman po pabor sa amin at puro pabor sa kanila. So wala naman tayong magagawa kasi sila yung mga batas at mga gobyerno, sila ang mga gobyerno na dapat magpatupad. So nag-decide po ako na kung ganoon din lang, ititigil ko na lang. So maghahanap na lang kami ng mga driver namin, ng driver ko ng ibang option. Bali sa transportasyon din po. Kasi kung doon po sa inaalok nilang ganon na consolidation at phase out at kukuha kami ng mga modern na jeep, ay wala po kami kikitain. Sila din lang kikita. So kaysa naman tayo ay mag-rally sa daan at kung ano na mga ginawa natin na tayo ay nakakaporhisyo din sa mga pasahero, ay
bahala na po sila kung ano ang kanilang gustong mangyari. Kasi lagi nilang ganun eh. So ang naging advice ko sa mga driver ko ay bali hanap na lang kami ng ibang option na trabaho. Huwag na lang yung ganun. Wala eh. Wala kaming kikitain mga kabosing. Puro sa kanila ang pabor. Pinapaliwanag nila, hindi nila maipaliwanag kung paano kumikita. Eh ang dami na lang pong nakaka-experience na wala rin naman. Kaya kung ang mangyayari kasi parang sila na lang ipaghahanap buhay namin. So tayo naman ay tao, makakahanap tayo ng ibang paraan para tayo kumita. At case mas maganda pa po yung sabi nga namin, mabuti pa magtanim ng kamote kaysa naman sumunod tayo sa mga ganong sistema. Hindi ko po alam. Basta ako wala nang comment dyan. Bahala na po sila. So, bali meron po naman tayong ibang hanap buhay. So, yun na lang po ang gagawin natin. So, tayo po uli natin. January 2. Welcome 2024. At sana, ang pagpasok ng 2024 ay maging luckiest year nating lahat. Ilan po ako, kayo din. At saan man po kayo naroon ay sana ay maging maayos po kayo at ligtas sa anumang kapahamakan. Laging masaya. In good mood na lang. In good mood na lang para kaysa naman tayo magmukmuk. Gawa ng ganyan nga yung tema ng hanap buhay. Basta makakasurvive tayo mga kabosing. I-sure ko yan sa inyo. May awa po ang Panginoon. At yan ay ipagkakalob natin sa atin ng ating nasa taas. Tara, punta tayo. Samahan nyo ako mga kabosing. Tara. Ayan mga kabosing. Alis na tayo mga kabosing. Ayan nga pala mga kabosing. Itong daan namin ito ay balak yatang sementohan na. Sa awa ng Diyos ay meron pong meron po namang naawa yata at sesementohan na yung aming barangay road, ang aming road na to. Ayan, naka-ready na po yung yung loader niya, ang tawag dito. Sa akin iniwan to, sa akin bago bago yata nagpasko, iniwan sa akin dito. Pati yung mga yung mga materyales, ayun, sa garahe ko tinambak mga kabosing. Sana mga kabosing, alis na tayo, medyo tanghali na. Let's go. Mga kabosing, alis tayo. Medyo malat pa rin talaga ako mga kabosing. Nung Christmas at saka yung New Year, mayroon po tayong mga pa-sound sa bahay. Pero wala, patingin-tingin na lang ako mga kabosing. Wala talagang boses eh. Kinumpleto na. Bali nung last vlog ko until now, iba-iba naman ngayon, may kaunting boses. Pero wala pa rin talaga. So hindi ko alam kung kailan babalik yung boses ko. Bala ko nga sana magpa-check up eh. Baka sakaling may gamot na makabalik ng boses. Saka inuubo pa rin mga kaboses. Tagal mawala. Ito nga, may baon akong candy para sana. Yan na, tanghali na. Ayun na. Ito lang. Bossing, punta tayo ng Imos. Bali sa Imos natin titingnan yung
dati kong adventure na bina-vlog, wala na po siya. Na-dispatch ako na. Sa murang halaga lang po mga kabossing. Huwag natin mag-umpisa. Sana ay maging swerte naman ng 2024. At lahat naman ng blessing na tatanggapin ko ay talaga namang pinagpapasalamat ko sa tataas. Kahit na sa sarili ko na lang talaga papasalamat ako sa mga blessing. Mga kabossing, sasama ko nga pala yung isang driver kung magkikita na lang kami, mag-meet up na lang kami dyan sa bayan. Kasi once na magustuhan ko yung sasakyan, pwede naman tayo mag-withdraw kung magustuhan natin. So para isang lakad na lang, kunin na lang natin, basta okay yung papel, yun ang mahalaga. Then yung sasakyan ay kung may issue mga tayo, huwag nyo masyadong grabe. Ayun mga kabossing, ang napapansin ko mga kabossing, yung mga tao ay parang anong tawag doon, parang kung sa kwentong Pinoy ay mga lantang kulangot, siguro naubos yung pera nila nung New Year kasi handa sila ng handa, ang dami nilang handa. Ano yung iba, tinodo na. Yun po ang tradisyon talaga ng mga Pilipino eh. Ang mahalaga sa New Year at Pasko ay sila'y masaya. Ayan. Once in a year lang naman mga kabossing yan. At talagang sinasalubong nila yung bagong taon ng masaya. At kung ano-anong mga tradisyon ng kanilang mga sinusunod. Yung sari-sari na mga prutas na bilog, na pinagbabawal din po yung mga paputok. Dito sa Dasma bawal ang paputok, pero nung magbagong taon ang dami naman nagpaputok. Hindi talaga maaalis yan, tradisyon na yan ng bagong taon. Siguro ang lang dyan, nasa tao na yung disiplina sa pagpapaputok. Pero talagang nakakasaya yung yung mga fireworks na yan. Kaysa naman wala. Ayan. 2024. Baka naman. Kabossing, dito na tayo sa bayan, bayan ng Dasma. Tagpuin natin yung driver ko nandiyan lang sa highway.
kami magtatagpo kabosing ng ano, mga kabosing ng ano, driver ko eh. Bali siya ay driver na ngayon sa jeep. So medyo lagi na siyang hapon na, kaya sabi ko samahan muna ako ngayon. Umayag naman siya, dito na kami magkikita sa may Petron. Ayan. Bumaba ka. Hihirapan niyo. Bumaba ka. Ikaw magbukas. Vlog ako, Elvin. Iyo, no? Ayan yung driver ko, mga kabossing. Si Elvin. Bali panghapon siya. Samahan mo. Umusap ako na samahan mo na ako. Mga kabosing, walang traffic. Diba? Ayan, wala. So yung mga tao ngayon may mga hangover pa. Plus siguro naubos yung pera ng bagong taon. Kaya mga lantang kulangot sila ngayon. Ayan. May pasok mo ba ngayon? Wala pa, no? Wala pa kayo bukas pa. Open and public bukas. Dapat eh, ano na? Dapat Lunes. Ano bang araw ngayon? Bawi bukas, bawi. Ano bang araw? Ano bang araw ngayon? Tuesday. Dapat Lunes na lang ang pasukan para isang ano? Di ba mga kaposing, ang liwanag ng karsada. Walang traffic. Naubos ang pera ng mga Pilipino. Mga kabosing, ito yung gustong ipalit sa mga traditional na passenger jeep. Ayan mga kabosing. Ang alam ko yan, ano nga biyahe niyan? Alam ko mga kabosing, ano yan? Biyaheng silang yan. So marami yan eh. Pero parang bago pa to. Ang huli natin mga kabosing. Maganda naman. Kaya lang, ang alam ko mga kabosing, ang halaga niyan ay nasa 3 milyon. Diba? Saan mo naman kukuhanin yung 3 milyon? 200,000 ay hirap na hirap eh. Tapos pwede daw naman siyang hulugan. So pwede naman siguro pag bata-bata ka pa. Pero kung ikaw na edad na ng mga 40, ay baka bago mo matapusan ay namatay ka na mga kabosing. Sa dami, bali ang laki rin ng monthly niyan eh. Yan mga content. Yan. Ang liit yung isa, malaki eh. May bumabiyahing VIP. Malaki? Pwede naman kung Parang makina ng L2 eh.
Hindi, may turbo yan. Malaki. Alam ko, Euro 4 na yan na may turbo. Parang pag nasisira, hindi nila basta magawa. At saka yun mga kabos, yung ipas naman yun, hindi naman jeep yan. Ano po yan, pag nagka-problema po yan sa karsada, compare po sa mga traditional na jeep, yung pong mga minor na sira niyan, ng mga jeep, kaya po ng driver. Ayan, pag nasira, iiwanan lang po sa karsada yan ng driver. Wala ko pong, kahit nga ako, wala akong alam din. Hindi ko lang alam kung computer box na yan eh. Basta yan ay Euro 4 na. Kasi ang gusto ng Pilipinas, sumabay tayo sa ibang bansa na ganyan. Hindi na pa naman natin kaya eh. Ngayon, kung magpo-produce naman sila ng budget para matulungan yung mga jeepney driver, pwede naman. Di ba? Pero pangit yung 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 mga traditional na jeep ay i-phase out. Kasi mga kabosing, yan jeep, yan po ay ang Pilipino ang gumawa. Sa legit na Pilipino po ang gumawa niyan. Hindi po yan yari sa ibang bansa. So, ibig sabihin, pag ikaw may talent sa paggawa ng sasakyan, ang may karapatan lang ay yung ibang bansa, yung Japan, yung Europe. Tayo mga Pilipino hindi po pwede. Kasi ultimong tayo na rin na ang nagdi-discourage sa ating mga sariling ginawa, mga kabosing. Di ba? Ewan ko lang sa inyo mga kabosing kung tama yung sinasabi ko. Siguro hindi ako maintindihan mga kabosing kung ang viewers ko ay Amerikano o Hapon. Pero kung Pilipino ka, imposible mong hindi maintindihan. Ayan mga kabosing, dito na tayo sa Anabo. Ang Anabo, sakop ng Anabo. Ius na. Ayan, nasa Anabo na tayo mga kabosing. Bali, pupunta tayo ng Bacoor sa may Camellia House. Yung mga tao may hangover pa. Camera, wag naka-face. Mga kabosing, mag-diesel muna tayo. Dito ako nagagas. Diesel. Sipag ka. Mga 500.
nandito na tayo sa Imos. Medyo nagbi-build up na yung mga traffic. Ah. Pero malapit-lapit na tayo mga kaboss. Mga kabosing, nandito na tayo sa Imos kung saan nagbi-build up na yung traffic. Ayan. May mga pasahero pero kukunti yung nabiyahe. Siguro yung mga jeep ay yung mga driver may mga hangover pa. Mga kabosing, dito ako bumiyahe nung araw. Bali ang biyahe ko ay Dasmariñas going to Zapote. Matagal akong nanirahan sa Aguinaldo Highway na to. Ayan. Ang pagkakaiba lang ng mga kabosing, nung ako'y nabiyahe dito, hindi masyadong matraffic. Year 2005, ayun na, karoon na ng mga traffic. Mga kabosing, itong Zapote Dasma, nakakaikot ako ng 8 4 sa umaga, 4 sa hapon. So ngayon, ilan na LB na yung bibiyahe nyo maghapon? Kung talagang Normal, 3. 3 na lang mga kabosing. Normal. Pero yung 4, sobrang fire. At saka ngayon mga kabosing, pag nag-4 ka, Fire pa. baka bukas hindi ka na makabiyahe. Patampata ka na kasi sa traffic. Bugbog na na. Yung may traffic. Mas komportable pagka tatakbo kayong diretsuhan ba. Tanda ko nung ako bumiyahe 1990, parang ang minimum nun ay 1 peso and 50 centimos. Oh, ibig sabihin, understood na matanda na ako, di ba? Ngayon ay magkano na minimum? 13 pesos. Oh, 13 pesos na ngayon. Oh, di ba noon? At saka ang kurudo ng mga kabosing ay ang 1 litro ay Ayun, 650. 7. Ang isang round trip ko ng dati, ang isang round trip ko ng Zapote Dasma ay 30 pesos. Ngayon ang round trip ay umaabot ng 400 plus o 500 pa nga. Ang laki ng diferensya mga kabosing, di ba? Saka sa biyahe kong 7 hanggang 8 ikot, hindi pa ako masyadong pagod noon. Siguro bata pa ako at saka hindi mo traffic.
Andito na tayo sa ano, Camellia. Ito yung usapan namin eh. Kaya mo yung ano. Traffic. Kaya mo. Wala ka. Boss, dito na ako sa gate eh. Pumasok na ako. Hindi ko alam ang pesto dito eh. Dire-diretso lang to. Ako nakapasok ko sa unang gate. Hindi, dumire-diretso ako. Tapos, unang diretso ito. Pag pumasok ako, ang dulo nito, dead. Pagdating sa dulo, kaliwa. Wala ba na ako. Eh, napapasok ko pa lang naman sa gate eh. Sa galing highway eh. Ay, ito, nandito na ako sa... Nandito ako sa... tuloy na to, kasi tuloy na ako. Kakanan. Kakanan ako. Nakakanan ako. Baba ng tulay. Malayo-layo pa. Malayo-layo pa. Pero ang alam ko kami dito, di ba? Yung pinasukan namin. Dito na kami sa welcome Salinas 2. Mart na. Kasi ang pamilya lang ako doon sa uli. Ayun. Oo. may guard ba dyan? Hindi pa. Medyo pero nasa kakaliwa na. Pagkaliwa ko kakaliwa ko bibila. Pagkaliwa ko may pagkaliwa ko parang yung una nasa Pure Mart na ako nakaliwa ko tapos kumanan. Kaya mga kabossing, nakuha po natin
siya pero kayang-kaya naman natin ito. Ano kasi pagka sa tingin ko kasi kapag makuha natin iba mo ang init eh. Ayaw. Ayaw. Ito muna yung ginamit ko. Dahil ayun yung sasakyan ko nasa una. Dala-dala ng driver ko. Try natin i-install ito. Sana mapaganda natin ng maayos ito mga kabosing. Uwi na tayo mga kabosing. Tara! About sa engine niya pero parang ito kayang-kaya naman natin kasi ang makina nito ay 4D56 lang, Mitsubishi 4D56. Yan pong makina yan, napakasimple lang gawin, hindi ho yan masiselang gawin at ang mga piyesa niyan ay available kahit sa maliliit na auto supply. Sa totoo lang pagka hindi po kayo marunong sa ganito, ito po na may umaandar, tumatakbo, hindi nyo po alam yung mga issue na mga minor issue na ano na nakakapaloob dito sa sasakyan ito. Pero yan po ay alam ko kasi ang sasakyan ko pong yan ay 4D56 din, halos 30 years na po sa akin yan. Naniminsan hindi ako pinahiyaya. 87 model mga kabosing yan. Pero tingnan naman nyo sasakyan. Kwenta, kayo na magkwenta. 1987 ay 2024 na. Ilang taon na yan. Grabing katagal na. Pero until now ayos pa rin. Gamitin natin ng aircon, tingnan natin kung okay yung aircon niya. Kabosing ng tandaan nyo, last December ay dalawang unit ako ng adventure. Isa pong ganito, isang GLS at isang transport. Parehas pula. Halos nagkaparehas sa kulay niya. Hindi ko na lang kasi pinakita yung
Pero nabenta ko po siya ng December. Murag din lang ang benta ko mga kabossing, pero ano po yun, kondisyon na po yun, gagamitin na lang yun. At yun ay talagang ano, kondisyon ko mga kabossing. Then naiuwi ko yun ng ano, ng Batangas. Talaga pinatakbo ko ng ano pinatakbo ko ng malayuan yun talaga. Kasi doon malalaman yung ano, yung kung okay na yung sasakyan pagka ano, pagka pinatakbo ng ano, long distance mga kabossing. Ito mukhang okay naman. May mga papaayos lang ako dito sa ano, sa makina. Mga minor lang naman. Ayan. Unregistered siya mga kabossing. Hindi siya nakarehistro ng since 2000 at 2021. So i-rehistro ko po yan, i-update ko rehistro niya. So bali magpe-penalty na lang tayo mga kabossing. May penalty po yan. Ang pinagtatako lang mga kabossing sa mga nabibili ko, katulad ito, isipin mo last payment niya sa registration ay 2021, pero ginagamit niya mga kabossing. So imagine mo mga kabossing, ilang taon yung ginagamit niya pero hindi na nire-register. Yan ang hindi ko ginawa yan sa mga kabossing, kasi ang iniingatan natin yung mga kabossing dyan ay yung ano, yung pangyayaring hindi mo inaasahan na ano, magkaroon tayo ng aksidente, tapos makikita sa pagka nagkaroon ng investigation na hindi nakarehistro sa sasakyan mo. Isa pong malaking violation yan, unregistered sa sasakyan. Kaya ako, may mga sasakyan akong ginagamit pero nakarehistro yung mga kabossing. Hindi ko inabali yung hindi ko rehistro, kahit nakatenga yan. Nire-rehistro ko yan mga kabossing. Alam kung paano nagagawa nila na nagagamit nila yan ng hindi nakarehistro. So lakas na lang sila ng loob, bahala na. Pero kasi ang pagsisisi nasa huli. Sabihin mo, iingat na lang. Eh kung nag-iingat ka tapos hindi mo nag-iingat yung mga kasabay mo, useless din. Like sa ano, nakarehistro siya. So kung ano mang mangyari, at least legal. Lagi natin may papel. Eh kung hindi mo nakarehistro, obligasyon po natin ng mga car owner ang magrehistro ng sasakyan. Hindi po pwedeng gamit lang tayo ng gamit, may papel nga, wala, hindi mo nakarehistro. Ano po yung violation po yung mga kabossing? Kaya mas maganda kung hindi mo rin kaya magrehistro sa sasakyan, huwag ka na lang bumili sa sasakyan. Nakabili ka nga ng sasakyan pero hindi mo marehistro, hindi mo naman kaya i-rehistro. Maling-maling katwiran mga kabossing yung ano, magsasakyan ka, bibili ka ng sasakyan, pagdating ng isang taon, dapat i-relieve po kasi ang rehistro niyan. Pagdating ng isang taon, hindi mo ma-rehistro. Oh. Irresponsible, ano ba tawag sa ito? Irresponsible car owners kapag ka gano'n. Okay. Ay yung electric ko pong yan, ano po yan, advisable na ano po yan, dapat po yan ay i-calibrate kasi medyo mausok na. Pero napakatuloy pa rin yung tumakbo, madulas. Kaya lang hindi na siya papasa sa smoke benzene.
sa emission test. Kaya dapat bago siya mag-register by January ay nakakalibrate na injection pump niya. Yun, advice ko lang sa mga viewers o mga kaboss, sa mga ano, dapat kung kayo bibili ng sasakyan, dapat maging responsible kayo mga kaboss. Kasi gusto mong magkasasakyan, hindi ka naman magrehistro. Katwira mo naman, hindi ka naman huhulihin. Ang pagkakataon, di mo masabi. At saka share ko lang, lalo sa mga motor, mga single na motor. Kahit nasa highway, makakatsempo ka dyan, wala nang ang helmet, puro violation pa. Pagtingin mo, hindi nakarehistro, wala pang lisensya ng driver. Kaya kung kayo'y nagbabalak bumili ng sasakyan, mga 4 wheels man o motor, kung wala kayong balak iparehistro at wala kayong balak kumuha ng lisensya, siguro advice ko lang sa inyo, mag-commute na lang po kayo. Kasi hindi man to malaking presyo yung rehistro. Hindi pa nyo magawa ng paraan. Diba? Ang dami. Kasi bumibili po ako ng ganyan sasakyan. Kalimitan po hindi nakarehistro. At hindi po isang taon lang. Minsan 2, 3. Sino ginagamit nila mga kabosing? Ganun sila kalalakas sa loob. Kahit pa sabihin nag-operation yung mga pulis, may mga checkpoint tungkol dyan, wala, nakakalusot pa rin mga kabos. Yun ang ugali dito sa atin sa Pilipinas na hindi na nawala. Diba? Bossing, smooth naman siya tumakbo, okay naman siya, pero siyempre bilang ako'y nakakamarunong sa makina, may mga ilang ang issue na nakikita ko sa kanya na hindi po yan makikita ng ordinaryong bumibili ng sasakyan, lalo kung hindi ka marunong. O kahit marunong ka pero kulang ka pa rin sa kaalaman, yan ay hindi nyo basta-basta makikita. Kaya eto katulad dito, bibili ka ng sasakyan, ito ang alam mo lang bumili, so dapat medyo may idea ka. Titingnan nyo yung temperature nya, smooth naman siya tumakbo mga kabosing. Try natin kung mapapaganda pa natin mga kabosing to, yung takbo niya. Pero sa body mga kabosing ay walang masyadong pero pakikinisin ko rin yan. Makikita nyo yan mga kabosing pag pag nangyari katulad ng dalawa. Bale ngayon ay nagkasunod-sunod yung nabili kong Adventure last December, then ngayon first unit ko ng January 2024 ay Adventure na naman. Ito pong Adventure ay phase out na kasi wala pong Euro 4. I'm sure yung Mitsubishi ay gagawa yan nakapalit ito. So ang pinalit nila dito ay parang yung expander, kaso gas naman. Pero ito napakaganda ng performance nitong Adventure na to. So
malapit na tayo sa ano, sa Dasma. Then update na lang kayo pagka dumating na sa bahay. Kaya mga bossing, magiging na tayo sa Dasma. So paggasan natin muna, medyo konti na lang yung ano, yung gas. Baka ipilik pa tayo nito mga bossing. Padagdagan natin mga para sigurado tayo. Advance ko yan, di ba? Hindi pa. Mamaya pa tayo. Nakadaan na? Si kaya ano? Parang dito. Hindi pa nga. Pagkasal na natin. Ayan mga kabosing, nandito na kami. So ipapasok ko ng ano ng garahe. So ilalabas ko lang yung isang ano para may ipwesto siya. Tara. Bossing, ilalabas ko to. Bali dalawa pa itong naiwan ko dito noong last December. Isang urban, isang FG. Mga tapos na itong mga kabosing. So ilalabas ko, lilipat ko na doon sa kabila. Sa parking talaga ng okay ito lahat. Bali, bili ko ito ng December. Patapos din ng ano, bago nagpasko. So lilipat ko na sa kabila. Yung adventure ang ipapasok ko mga kabosing.
Ayan mga kabosing. Pati yung urban ay ililipat natin dito mga kabosing. So, 2 unit yung ang naka-reserve ko by January. Yan ay ginawa namin noong December. At bago nagpasko ay nayaring namin mga kabosing. So, ayan. Ayan mga kabosing. Nandito na. Nakapwesto na siya. Bali itong dalawa, yung urban, ililipat ko doon sa kabila. Ayan. May mga issue yan, pero hindi mo basta-basta makikita mga kabosing. So, ayan. Maya-maya. Update kita mamaya pag naayos ko na lahat mga kabosing. Ha? Nga-vlog ko eh. Ayan, yung dati kong driver na ako eh, nilayasan ngayon, nabalik na naman sa akin. Shout out naman sa aking vlog. Shout out po sa mga viewers natin dyan. Naipeso na natin mga kabosing, so ililipat natin yung dalawa sa kabila. Tara. Ayan mga kabosing. Bali, itong isang urbang ito ay ililipat natin sa sa kabila. Kasi tapos na to. At kung sakaling magkakaroon ulit tayo ng panibagong unit, pasok ulit natin dito. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kabosing, dito ang yung gawa ng mga, dito ko nire-restore din pagkatapos na. Doon sa kabila naman pag finish na siya. Yan, dali natin mga kabosing. Klase ng piso.
Ayan mga kabosing, naiparada ko ng lahat ng dalawa. Bali dalawa yan, isang urban, isang FB. Pasamantala muna, ito yung garahe ng aming pula, ng aming pang service. Ayan. So mga kabosing, hanggang dito na lang yung video ko. Medyo mahaba na. At muli, binabati ko po yun ng ng masaganang bagong taon. Happy New Year sa inyong lahat mga kabosing. At sana ngayon 2024 ay may mga blessing na dumating sa atin at patnubayan tayo ng Panginoon at maging malusog po ang ating pangato at ay walang karamdaman. So until next video na lang mga kabosing. Once again, Happy New Year. Bye bye.